Lumampas ka na sa speed limit. Pakibagalan. Mahal, ito ay lugar na may speed limit. Masyado kang mabilis. Cedric, naaalala mo pa ba si Jerry? Ang una kong pag-ibig. Nagpakamatay siya kahapon. Cedric, Ano? ikaw ang pumatay sa kanya. Kung pumayag ka lang na magkaroon siya ng anak sa akin, hindi siya mamamatay. Galit ako sa iyo. Mahal, kumalma ka. Bitawan mo ako. Dahil patay na si Jerry, ayaw ko nang mabuhay. Cedric Porter, gusto ko ang buong pamilya mo sumunod sa kanya sa libingan. Mahal. Mahal, wag! Mahal, gusto kong magkaanak kay Jerry. Nangyari ito 1 taon na ang nakalipas. Noong iminungkahi ni Hazel na magkaanak kay Jerry, muling isinilang ako. Ang ina ni Jerry ay aking guro. Ngayon, siya ay malubha ang sakit. Sabi ng doktor, 1 taon na lang ang natitira sa kanya. Ang tanging hiling niya ay magkaroon ng apo. Si Jerry ay talagang walang mahanap na iba, kaya. Mahal, hindi mo na kailangang kumbinsihin pa ako. Ayos lang ako dito. Ibig mong sabihin na pumapayag ka? Oo, syempre, pumapayag ako. Mahal na mahal kita sa mga nakaraang buhay ko. At nag-aalala ako na ang pagbubuntis ay magpapalala sa kondisyon ng iyong puso. Kaya laban ako sa ideya na magkaanak ka kay Jerry. Hindi ko alam na sisihin mo ako sa kanyang kamatayan. At napapatayin mo hindi lamang ako, kundi ang buong pamilya ko rin. Cedric Porter, dahil patay na si Jerry, hindi ka karapat-dapat mabuhay. Ang buong pamilya mo ay hindi karapat-dapat mabuhay. Hazel Snow, kung gusto mo ng anak ni Jerry ng sobra, ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Mahal, baka hindi mo naunawaan ang ibig kong sabihin. Naunawaan ko. Mahal, naiintindihan ko kung gaano kahalaga sa iyo ang nanay ni Jerry. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makapag-aral dito, lalo na't makapag-asawa sa akin. Kaya may utang din akong pasasalamat sa kanya. Dahil gusto mong tuparin ang huli niyang hiling na magkaroon ng anak kasama ang kanyang anak, hindi kita hahadlangan. Masaya ako na ganyan ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Napag-usapan ko na ito kay Jerry at pinili namin ang IVF. Hinding-hindi ka namin lolokohin sa anumang paraan. Pero, ang bata ay dapat legal na nakarehistro sa kanya. Kaya kailangan kitang hiwalayan muna at pakasalan siya. Ayos lang. Maghahanda ako ng kasunduan sa diborsyo. Pero ang panahon ng paghihiwalay ay tatagal ng 1 buwan. Dahil nagkakasakit ng malubha ang nanay ni Jerry, pwede na kayong magsimula ng paghahanda para diyan ngayon din. Ang galing. Mahal, hindi ka ba naaabala talaga? Syempre oo. Walang lalaki sa mundong ito na hindi maaabala na ang asawa niya ay magkakaanak sa ibang lalaki. At higit pa, minsan kitang minahal ng labis. Dahil natatakot akong hindi mo kayanin ang pagbubuntis dahil sa sakit mo sa puso. Nagpa-vasectomy pa ako. Mr. Porter, si Mrs. Porter ay may malubhang sakit sa puso mula pa noong ipanganak kapag siya ay nagbuntis. Nasa panganib ang kanyang buhay. Mahal, ayaw kong mamatay. Mahal, huwag kang mag-alala. Magpapa-vasectomy ako para sa iyo, para siguradong hindi ka na mabubuntis. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita sa kahit anong gagawin mo. Pero nag-aalala ako kung sapat ba ang iyong kalusugan para magkaroon ng anak. Kaya dapat mong ipangako sa akin na aalagaan mo ang iyong sarili. Ang galing. Tiyak na matutuwa si Jerry kapag nalaman niya ito. Pupunta ako agad sa kanya para magpa-IVF. Dean, tulungan mo akong imbestigahan kung ano ang ginagawa ni Hazel sa nakaraang 5 taon.
ng aming pagsasama. Mr. Porter. Hazel Snow, pinatay mo ang buong pamilya ko sa nakaraan kong buhay. Sa buhay na ito, gusto kitang bayaran. Mr. Porter. Kinumpirma ng ospital na si Mrs. Porter ay higit 1 linggong buntis at natural na pagbubuntis ito. Natural na pagbubuntis? Ito ang mga litratong nakuha namin kay Mrs. Potter at Jerry Jagger na nag-check-in sa isang hotel. Hazel Snow, masyado ka nang lumayo. 1 linggo siyang buntis. Ibig sabihin buntis na siya noong iminungkahi niyang magkaanak sila ni Jerry sa nakaraang buhay. Pero dahil tumutol ako, nagpa-abort siya ng lihim. Mr. Porter, ayon sa investigasyon namin, si Jerry Jagger ay isang sugarol at may utang na mahigit 5 milyon sa mga loan shark. Hindi nakakagulat na nagpakamatay siya kaagad pagkamatay ng kanyang ina sa nakaraang buhay. Lumalabas na hindi ang bata ang dahilan. Sa halip, dahil sa pananakot ng mga loan shark sa kanya, Cedric, namatay lang si Jerry dahil wala siyang anak. Dahil patay na siya. Kayong lahat ay hindi karapat-dapat mabuhay. ibigay ang lahat ng ebidensyang ito kay Mr. Hall. Habang ginagawa niya iyon, papihanayin mo siya ng kasunduan sa diborsyo. Naiintindihan. Papasukin mo ako. Nasa loob dapat ang bayaw ko. Si Mr. Porter ay hindi talaga. Tingnan mo. Yoel Snow, bakit ka nandito? Tingnan mo. Ang bayaw ko, kasali siya. Ang sinungaling. Cedric. Bakit ka nandito? Cedric, meron akong magandang balita para sa'yo. Tingnan mo ito. Tara. Suat. Cedric, Meron akong magandang balita na sasabihin sa'yo. Tingnan mo ito. Ang stock market ay inaasahang tataas ng malaki pagkatapos ng pista. Kung mali ang aking hula, kakainin ko ang aking mga salita. Maraming tao ang nagpapayo sa akin na manatiling kalmado. Alam mo ba kung gaano katagal akong naghintay? Para sa isang bull market, isang buhay akong naghintay. Cedric, darating na ang bull market. Narito na ang pagkakataon nating yumaman. Paano kung ganito? Cedric, bigyan mo ako ng $5 milyong. Bibili ako ng stocks gamit iyon. Kapag kumita ako, hahatiin natin ito. Saan siya daw, teacher? Ano sa tingin mo? Hindi ako mapanatag kahit kaunti. Sige, gawin mo na. dahil lang si Hazel ay kapatid niya, palagi niya akong hinihingan ng pera araw-araw. Naalala ko siyang humihingi sa akin ng 5 milyon sa mismong araw na ito. Gagamitin para bumili ng stocks sa nakaraang buhay ko. Hindi lang siya nauwi sa pagkawala ng lahat ng pera, kundi may utang pa siya sa bangko na 1 milyon. Sa huli, ako ang naglinis ng kanyang gulo. Yoel, ito ay talagang magandang oportunidad. Tama ba? Pero ang kumpanya ko, kakabili lang ng bagong batch ng mga kagamitan. May ilang bridging funds, pero ang pinakamabilis kong ma-access ang mga ito ay sa loob ng 20 araw. Hindi ba ako bumili ng villa para sa pamilya mo noong nakaraang taon? What? Paano kung ganito? Pwedeng lihim mo muna itong ibenta at pwedeng bilhin mo ulit mamaya kapag kumita ka na. Ang bull market na ito ay bihirang mangyari, kaya hindi mo ito dapat palampasin. Cedric, sa tingin mo ba kikita ako sa pagkakataong ito? Oh, Sige, ibebenta ko ang villa ngayong gabi. Hazel Snow, kahit hindi ko na mabawi ang pera na ginastos ko sa pamilya mo, hindi ko hahayaang manatili sa kamay ng pamilya. Snow! Kamusta? Mahal, buntis ako. Narinig ko na kailangan mong maghintay ng 2 linggo para sa IVF. Bukod pa, mababa ang success rate. Paano ka nabuntis ng ganoon kabilis? Dahil ginawa ko na ang IVF noong libre ako. Kaya, nilaktawan ko ang panahon ng paghihintay sa pagkakataong ito. Mahal, mamaya na tayo mag-usap. Lumabas ako kasama ang kaibigan ko ngayon para magdiwang. Hindi ako uuwi ngayong gabi. Si...
Hazel Snow, ginawa mo akong parang tanga. Paano mo makakaya ang sarili mo? Mahal, tingnan mo. Buntis talaga ako. Magaling iyan. Hindi ko inaasahan na matagumpay ang IVF. Tulad ng alam mo, may kondisyon ako sa puso. Ngayong buntis ako. Gusto kong manatili sa bahay at magpahinga. Sige, Mrs. Porter, Sino sila? inupahan ko ang pinakaprofesional na medical team sa bansang ito. Sa kanila rito, tiyak na makakapanganak ka ng ligtas. Mahal, napakabuti mo sa akin. Oo nga, may isa pa. Ang nanay ni Jerry ay may malubhang sakit ngayon. Nais niyang makita ang kanyang anak na may asawa. Gusto kong tuparin ang kanyang hiling. Pwede ba? Siyempre, Mahal, napakabuti mo sa akin. Sinusuportahan mo ako sa lahat. Pero mahal, ang kasal ay nangangailangan ng pera. Tingnan mo, si Jerry ay walang trabaho ng mahigit 1 taon na. At ang kanyang nanay ay may malubhang sakit. Paano? Kung tayo ang magbayad para sa kasal? Paano kung tayo ang magbayad para sa kasal? Hazel, Hazel, wag na lang na niloko mo ako. Ngayon gusto mo pa akong magbayad para sa kasal mo. Mukhang talagang inaakala mo akong tanga. Okay lang ba yon? Wala akong pakialam. Pero ang kumpanya ay nahaharap sa ilang problema at kapos sa pondo. Bukod pa roon, binabantayan ng mga shareholder ang daloy ng pera. Nag-advance na ako ng malaking halaga para kunin ang medical team na ito para sa'yo. Wala na talaga akong maaaring kumuha pang pera. Paano kung gayon? Hindi kayang bayaran ni Jerry ang ganyang kalaking pera ngayon. Paano kung ganito? Mag-loan muna siya. Kapag nagkunwari tayong diborsiyo, mag-iisip ako ng paraan para mailipat sa iyo ang mas maraming ari-arian. Ang mga shareholder ay hindi na magsasalita. Sa puntong iyon, mabibigay mo sa kanya ang pera at bayaran niya ang utang. Mukhang iyon lang ang posibleng opsyon. Mr. Porter, gusto kitang makausap ng pribado. Mr. Porter, dahil sa sakit ng puso na congenital heart disease ni Mrs. Porter, nagsagawa kami ng masusing pagsusuri sa kalusugan at natuklasan na sobrang delikado para sa kanya ang magbuntis. Kung ipipilit niya ito, pareho silang hindi makakaligtas. Kung magdesisyon siyang huwag ituloy, kailangang gawin ang aborsyon agad. Kung hindi, mananatiling nasa peligro ang kanyang buhay. Kung gayon, siguraduhin gamitin ang pinakamahusay na kagamitang medikal at bigyan siya ng pinakamahal na suplemento. Kahit ano paman, kailangan mong iligtas ang sanggol. Pero, Opo, Mr. Porter. Hazel Snow, dahil determinado kang magkaanak kay Jerry, siguradong hindi ka mabibigo. Batiin natin ang bagong kasal. G. Porter, sigurado ka ba dito? G. Porter. G. Porter, Sigang. Porter ay 4 na buwan ng buntis. Malalang komplikasyon ang lumitaw sa kanyang katawan. Eto, nag-aalala ako na baka hindi siya makaabot sa term. Pwede pa ba siyang magpalaglag? Huli na. Kung magpapalaglag siya ngayon, ang panganib na hindi siya makaligtas ay lampas 70%. Mabuti. Dean, bayaran si Dr. Smith ng natitira niyang bayad at tapusin ang kanyang kontrata. Naiintindihan. G. Porter, kung tatapusin mo ang aking kontrata ngayon, baka Sigang. Porter. Yun ang eksaktong gusto ko. Dean, pakihatid si Dr. Smith palabas. Daan po, Dr. Smith. Hazel, tapusin na natin ang kasunduan sa diborsyo. Kung hindi, ang anak mo kay Jerry ay hindi maaaring mairehistro ng legal sa ilalim ng kanyang pangalan. Matagal ko nang pinaplano ito, at ngayon ay oras na para ako makabawi. Mahal, Hazel, napag-isipan ko na.
At pinakamabuti na pirmahan natin ng mabilis ang kasunduan sa diborsyo para ang anak mo kay Jerry ay mairehistro. Kailangan nating pirmahan ito ng mabilis. Cedric, nagkamali ka ba dito? Hindi ba dapat pantay ang paghahati ng ari-arian ngayong nagdidiborsyo na tayo? Bakit hindi mo ako binibigyan kahit isang sentimo? Hindi ba nagpapanggap lang tayo sa diborsyong ito? Ang kasunduang ito ay formalidad lang. Ang paghahati ng ari-arian ay hindi mahalaga. Huwag mong sabihin sa akin na kayong dalawa ay nagbabalak tumakas kasama ang pera ko. Sed, syempre hindi. Iniisip ko lang dapat nating ilatag ang lahat ng malinaw. Okay. Sige, ilatag natin ang mga bagay. Nangaliwa ka, kaya makatuwiran lang para sa akin na wala akong ibigay sa iyo, tama? Nagkaroon ka ng extramarital affair, kaya makatuwiran lang para sa akin na walang ibigay sa iyo, tama ba? Sed, anong ibig mong sabihin yan? Hindi ka ba pumayag noon na maaari kong magkaroon ng anak ni Jerry? Paano naging extramarital affair iyon? Pumayag ako. Pero pumayag lang ako na magkaroon kayo ng anak sa pamamagitan ng IVF. Hindi ako pumayag sa natural na pagbubuntis. Kayo ay naglalaro-laro sa likod ko. Kung hindi iyon extramarital affair, ano pa? Oo nga pala. May kopya ako ng report ng pagbubuntis mo dito. Ang petsa niyon ay bago pa ako nagbigay ng pahintulot para magkaroon ka ng anak ni Jerry. Buntis ka na noon. Kung hindi ako nagkakamali, kayong dalawang hamak ay naglalaro-laro ng matagal na. Hindi, Mr. Porter. Maaari bang magkaroon ka ng kaunting asal at iwasan ang pagpaparinig ng mga bagay na napakasama? Kaya ngayon, nasasaktan ka sa mga salita ko? Bakit hindi mo itinuring na kahiyahiya noong ginagawa mo ang mga kahiyahiyang gawaing iyon? Asal? Pasensya na. Pero kapag nakikitungo sa mga walang hiyang tulad ninyo, mga masasamang salita lang ang maibibigay ko. Tama na. Cedric, ikaw ang pumayag na magkaroon ako ng anak ni Jerry. Mahalaga ba ang kung kailan at paano talaga? May sakit ako sa puso. Kaya mo bang makita akong magdusa ng ganoon? Buntis na ako ngayon, kaya kailangan ko ng pera. Kahit na ano paman, kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati ng iyong mga ari-arian. Paano kung magdesisyon akong hindi ibigay sa iyo ang kalahati ng aking ari-arian? Lalaki ka pa ba? Sumang-ayon tayong magpanggap na diborsyo, na may pantay na hati ng ari-arian. Jerry ay nakakuha na ng malaking utang para sa kasal. Ano ang gagawin natin diyan? Paano mo magagawa na sirain ang iyong salita? Oo, pumayag akong bigyan ka ng ilang ari-arian. Pero bago ko pa malaman ang mga kahiyahiyang bagay na ginawa ninyong dalawa sa likod ko, tungkol sa utang na kinuha niya, hayaan mo siyang bayaran ito ng paunti-unti. Pareho kaming walang trabaho ni Jerry. Paano niya mababayaran ang napakalaking utang na iyon? Wala akong magagawa tungkol diyan. Pero kung umaasa ka pa na makuha ang kalahati ng aking ari-arian sa pamamagitan ng diborsyong ito, ang payo ko ay sumuko ka na. Hindi ako magbibigay sa iyo ng kahit isang sentimo. Sige, hindi mo ako bibigyan ng pera, di ba? Kung ganoon, hindi ako pipirma ng kahit ano. Paalalahanan kita ng isang bagay. Hanggat kasal ako sa iyo, asawa mo pa rin ako. At bilang iyong asawa, may karapatan pa rin akong gamitin ang pera ng pamilya Porter. Dahil nagpasya kang maglaro ng marumi, hindi na ako mag-aabala na iwan ka ng may dignidad man lang. Batiin natin ang mga bagong kasal. Dean, gaano katagal ang sentensiya para sa bigamya ulit? Ayon sa Section 258 ng Kodigo Penal, sino mang mag-asawang muli habang kasal pa o magpakasal sa isang tao na alam nilang may asawa na ay mapaparusahan ng pagkabilanggo o pagkakakulong hanggang 2 taon. Hazel, naghanda ako ng maraming kopya para sa iyo. Kung tumanggi kang pumirma, maghahain ako ng kaso at idemanda kita para sa bigamya. Cedric, nagtataka ako kung bakit pumayag ka sa lahat ng bagay ng napakadali dati. Ngayon nakikita ko ang patibong. Wala kang kahihiyan. Tungkol naman sa kawalan ng hiya, malayo pa ako sa antas mo kumpara sa inyong dalawa. M. Snow, ikaw ang magdesisyon kung pipirma ka o hindi.
Kumusta? Ito ba ang abogadong si Zach Zan? Sandali. Pipirma ako. Cedric, dahil naging napakasama mo sa akin, hindi kita patatawarin sa buong buhay ko. Mula ngayon, huwag mo nang pangarapin na babalik pa ako sa iyong tabi. Cedric Porter, akala ko dati ay mabuting tao ka, kaya ibinigay ko si Hazel sa'yo. Hindi ko inasahan na napakatuso mo pala. Talagang pinagsisihan ko na ibinigay ko siya sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya mula ngayon. Hindi ka na makakatagpo ng ganoong kagandang babae sa iyong buhay pang muli. Sige, at sana lokohin ka niya sa lalong madaling panahon. Fuck you, ang bastos na iyon gawin ito sa akin. Siguradong bulag ako noong pinakasalan ko siya. Sige, mahal. Huwag ka nang malungkot. Baka mapano mo ang ating anak. Jerry, ikaw pa rin ang tanging nagmamalasakit sa akin. Ngayong hiwalay na ako kay Cedric, wala akong pagpipilian kundi manatili sa iyong bahay. Well, ayos lang. Ngunit ang mga pinagkakautangan sa perang inutang natin para sa kasal ay darating maaga o huli. Huwag kang mag-alala diyan. Nakaipon ako ng ilang alahas sa mga nakaraang taon. Nasa bahay pa rin ni Cedric ang mga iyon. Kapag naibenta ko na, matutulungan kitang bayaran ang utang sa Stardust. Cedric, huwag mong isiping hindi ako makakaligtas nang wala ang pera mo. Ang buhay ko ay lalo pang gaganda ngayong iniwan na kita. Mahal, iyo ba lahat ito? Siyempre, kapag naibenta natin ito, hindi lang natin mababayaran ang utang natin, magkakaroon din tayo ng sapat na pera para sa ilang araw. Tumigil ka sa pagtitig. Marami pa. Tigilan mo na. Tulungan mo akong mag-empake. Kahit na nag-aalangan ako, ito ay sulit. Para sa iyo at sa sanggol. MS Snow, hindi mo maaaring kunin ang mga ito. Lumayas ka. Anong karapatan mo para pigilan ako na kunin ang sarili kong gamit? MS Snow, baka nakalimutan mo. Binili ni Mr. Porter ang mga ito para sa iyo pagkatapos ng inyong kasal. Ayon sa batas, ang mga ito ay itinuturing na pag-aari ng mag-asawa. Dahil umalis ka sa kasal nang wala kang dala, wala kang karapang kunin ang mga ito. Paano kung sabihin ko, kukunin ko pa rin ang mga ito? Pasensya na, sa ganoong kaso, kailangan kong iulat ang pagnanakaw na ito sa pulisya. Dahil ang mga bagay na kinuha mo ay may malaking halaga. Maaari kang makulong nang hindi bababa sa 20 taon. Kung gayon, paano naman ang mga gamit ko bago ang kasal? Hindi iyon pag-aari ng mag-asawa. Kaya, maaari ko bang kunin ang mga iyon? Tama? Siyempre. May ipinakuha na ako na mag-empake ng mga iyon para sa'yo. Maaari mong dalhin ang mga iyon kung gusto mo. Ano ba ang ugali mo? Mga basurang ito lang? Nasaan ang mga alahas ko? At ang mga accessories ko? MS Snow, nawala na yata memorya mo simula nang mabuntis ka. Wala ka ng ano-ano nung pakasalan mo si Mr. Porter. Wala ka man lang disenteng damit na isusuot. Pabayaan na ang alahas. Mahal, okay ka lang ba? Cedric, napakawalang awa mo. Tara na. Sandali lang. MS Snow, gusto mo pa ba ito? Kung hindi, itatapon ko na lang. Hindi, salamat. Sige, ihatid mo siya palabas. Oo. Mahal, bagalan mo, mahal.
Mahal, ano ba ang dapat nating gawin ngayon? Cedric, ang hayop na iyon. Talagang ginagawa niya lahat para gantihan ako. Pero hindi pa rin niya alam na lihim akong nagbigay ng pera sa nanay ko at kapatid noong bagong kasal pa lang tayo. Basta't mabawi natin ang perang iyon, sapat na iyon para sa pamilya natin. Si. Ibaba mo ang telepono ko. Oh, Haso. Yoel, nakuha ko. Hazel, tatawag lang sana ako sa'yo. Tumawag ka sa tamang oras. Nag-trade ako ng stocks noong isang araw. At nawala lahat ng ipon ni nanay, ang bahay natin, at pera ng mga kamag-anak sa proseso. Wala na akong pera ngayon. Padalhan mo ako ng $1,000,000 agad. Kung hindi, ma-auction ang bila natin. Kung mangyari iyon, mapapalayas sina nanay at ako. Anong sinabi mo? Ano? Ano ang sinabi mo? Oy! Oy! G. Porter, si Binibini Snow ay dumating gaya ng inaasahan. Ginawa ko ang iyong hiniling, at pinigilan ko siya na kumuha ng kahit ano. Gayunpaman, si Binibini Snow ay nahimatay sa pintuan dahil sa pag-atake. Gusto mo ba? Iwan mo na lang. Si Jerry ang magdadala sa kanya sa ospital. Magaling. Tataasan ko ang iyong sahod. Ha! Salamat, G. Porter. Hemp. Hazel, hintayin mo lang. Ito ay simula pa lamang. Naku. Cedric, malas ko. Wala na lahat ang pera ko. Pinalibutan ng mga pinagkakautangan ko ang bahay ko. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Padalhan mo ako ng $5,000,000. Kung hindi, papatayin nila ako sa kakapalo. Uhu. Tama na. Tigilan mo ang pag-arte. Wala akong pera. Hindi kita matutulungan. Walang pera? Ikaw ay. Nagbibiro ka yata. Akala mo ba tanga ako? Nabalita pa nga sa balita sa pananalapi. Sabi nila ang iyong, ating kumpanya ay mahusay kamakailan. Paano mong masasabing wala kang pera? Nanghihingi lang ako sa iyo ng pera dahil bayaw kita. Dapat kang magpasalamat. Hindi na ako ang iyong bayaw. Gusto mo ng pera? Humingi ka sa bago mong bayaw. Hindi na ako ang bayaw mo. Gusto mo ng pera? Tanungin mo ang bago mong bayaw. Kasunduan ng diborsyo. Cedric, tumigil ka na sa kakulitan. Alam na ng buong kumpanya. Kung gaano ka nahuhumaling sa kapatid ko, baliw na baliw ka sa kanya. Paano ka pumayag sa diborsyo? Tigilan mo na ang pagpapatawa. Sinusubukan mo akong alisin gamit ito. Hindi ako maniniwala dyan. Bigyan mo ako ng pera ngayon o sasabihin ko sa kapatid ko. Kahit ang Diyos mismo ay hindi ka maililigtas. Seryoso ako noong sinabi kong wala akong pera. Oh, Cedric, nababaliw ka na yata. Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Naniniwala ka ba na isusumbong kita sa kapatid ko? Hi, ang taong. Tatawag ako sa ibang numero. Hi, ang taong tinawagan mo ay hindi available. Hindi ko siya maabot. Hiwalay na ba kayo talaga? Imposible ito. Paano mo nagawang hiwalayan ang kapatid ko? Halata naman. Hiwalay na kami. Hindi kita bibigyan ng pera. Ngayon, umalis ka na. Cool. Aalis na wala kang pera? Cedric, ano ang ibig mong sabihin? Wala kang binigay kay Hazel. Ilang taon siyang naging kasama mo. Wala akong pakialam. Ikaw ay dapat magbigay ng kalahati ng iyong ari-arian sa kapatid ko. Kung hindi, hindi ko ito palalampasin. O pwede mo akong tulungan mabawi ang nawala ko sa trading. Saka ko maaaring isipin na tulungan kayong dalawang magkabalikan. May baliw sa opisina ko. Nangaabala siya sa akin para sa pera. Bilisan mo at kunin mo siya dito. Baliw? Anong baliw? Ilabas mo siya dito. Cedric, bitawan mo. Siya ang bayaw ko. Cedric, bitawan mo ako. Cedric, Cedric. Hindi ba sinabi ko na walang Snow na pinapayagan pumasok? Paano siya nakapasok? Mr. Porter, ang head ng security, na siya pala ang tiyuhin ni Miss Snow. Pinapasok siya. Ang mga tao sa listahan ay mga kamag-anak ni Miss Snow na dinala niya sa kumpanya sa pamamagitan ng koneksyon niya sa iyo noong kasal kayo.
Ganito karami? Hindi ko inakala na pinayagan ko ang napakaraming miyembro ng pamilya Snow na manggatas sa akin sa dati kong buhay. Tanggalin ang lahat sa listahan mula sa kumpanya sa unang bagay bukas. Oh, Miss Snow, ang kontrata natin natapos na. Kung hindi mo i-renew, kailangan naming itigil ang serbisyo namin. Ano? Hindi. Ano ang gagawin namin ng baby ko? Kung wala kayo? Kaya, handa ka bang pumayag sa pag-renew? Ganito ka mahal? Doktor, hindi ko kayang bayaran yan ngayon. Paumanhin. Kung gayon, wala kaming magagawa tungkol doon. Doktor, Doktor. Mahal, ito ay gawa ni Cedric. Wala siyang tigil para makuha ka pabalik. Cedric, bastardo ka. Mabait ako sa kanya, pero ginagawa niya ito sa akin. Binablock niya ako. Hindi ba siya natatakot na babalewalain ko siya? Sino ang binabalewala mo? Sino ang hindi mo pinapansin? Ina, bakit ka nandito? Sutil ka. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang sirain mo kung hindi ako darating? Halika, sumama ka sa akin sa pamilyang Porter at humingi ng tawad. Ayoko. Tumatanggi ka ba? Paano mo ako nagawang suwayin? Mrs. Snow, ayaw pumunta ni Hazel, kaya huwag mo siyang pilitin. Sino ka ba sa tingin mo? Paano mo nagawang makialam sa usapan namin? Ina, siya ang nobyo ng kapatid ko, si Jerry Jagger. Ang ate ko diborsyado si Cedric dahil sa kanya. Naiintindihan ko. Nagtataka ako kung bakit biglang nabaliw itong batang ito. Iniwan ang marangyang mansyon ng Porter para lang magdusa sa nakakahabag na lugar na ito, lahat dahil sa iyo. Ikaw na sinisira ng pamilya, papatayin kita. Tigil. Papatayin kita dahil sinira mo ang kasal ng iba. Mrs. Snow, Lalaking bastos. Papatayin kita. Sino ka para saktan ng anak ko? Ina, bakit ka pumunta? Ina, may ina ang isang hamak na lalaki tulad mo? Akala ko ikaw ay isang bastardo lang na itinapon sa kalye. Hindi mo man lang mapigilan ang anak mo na mangaliwa sa asawa ng iba, kaya naman nasa wheelchair ka. Sana, namatay ka na lang. Kahit papaano, makakatipid ka sa resources ng ospital. Ina, paano mo nasabi iyon sa ina ni Jerry? Si Jerry ay nawalan ng ama noong bata pa siya. Siya ay pinalaki lamang ng kanyang ina. Paano ka makapagsalita ng ganyan ngayong may cancer siya? Wala ka bang awa? Bakit ko siya dapat kaawaan? Ang pagkamatay ng kanyang asawa, walang kinalaman sa akin. Tingnan mo ang anak na pinalaki niya. Sino ang nakakaalam kung paano talaga namatay ang asawa niya? Baka siya namatay dahil sa galit na niloko siya ng kanyang asawa. Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Naramdaman ko ito mula sa malayo. Kalokohan, hindi ko gagawin yan. Paninirang puri ito. Ay naku. Wala pa akong masyadong sinasabi. Sino ang niloloko mo sa mga luhang yan? Tama na. Binabalaan kita. Magsalita ka pa ng tungkol sa nanay ko, babayaran mo yan? Babayaran? Sige, subukan mo. Hoy, isa kang mga agaw ng asawa. Ha? Hamon ka bang galawin ang nanay ko? Akala mo ba wala kang kasalanan matapos mong agawin ang asawa ng iba at sirain ang kanilang kasal? Tuloy kayo rito. Halika at tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang walang hiyang mag-ina. Ang ina ay mahalay noong bata pa siya. Nakikiapid siya sa mga lalaki at naging dahilan ng kamatayan ng asawa. Ngayong matanda na siya, tinuruan niya ang anak na agawin ang asawa ng iba at mabuhay sa pera nito. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Nararapat lang sa kanya ang magkaroon ng cancer. Dapat namatay na lang siya. Diyos ko, paano naging ganyan ang isang ina? Nakakahiya. Kilala ko ang babaeng ito. Sa tingin ko siya ay isang guro. Sino ba ang mag-aakala na ganito siya? PHPET. Ang isang tulad niya ay guro. Anong eskwelahan ang kukunin sa kanya? Hindi ba siya magiging masamang impluensya? Buti na lang, may cancer siya. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanyang mga estudyante? Oo, tama. Nakakahiya ito, di ba? Mrs. Jagger, pasensya na. Gawa-gawa lang ng nanay ko ang lahat. Hazel, ano bang ginawa namin ni Jerry sa iyo? Bakit mo kami ginaganito? Si Cedric. Siguro si Cedric ang nag-utos sa nanay ko na gawin ito.
Malamang galit siya dahil iniwan ko siya, kaya pinapunta niya ang nanay ko para insultuhin kayo. Cedric, gago ka. Hindi kita patatawarin dito. Cedric, gago ka. Hindi kita hahayaan para dito. Sino ang pinag-uusapan mo? Gaga ka! Ikaw ang nandaya. Sumama ka sa akin sa Porters at humingi ka ng tawad kay Cedric. Tingnan mo kung gaano kagalit si nanay. Dalhin mo siya! Umalis! Bumalik na tayo. Jerry, huwag mo akong hawakan. Pakawalan mo ako. Maging maganda ang ugali mo. Nanay, nandito si Cedric. Nandito siya. Saan ka pupunta? Cedric, ha. Kayo pala, bakit kayo nandito? Cedric, tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ba ikaw ang humiling ng diborsyo? Bakit mo pinuntahan ang nanay ko sa ospital? Binabalaan kita ngayon. Kung ganito mo sinusubukan akuin muli, iminumungkahi ko na tumigil ka. Ito'y magdudulot lang sa akin ng pagkadismaya sa iyong mga ginagawa. Bata ka. Huwag kang magsalita ng kahit isa pang salita. Cedric, sinabi na sa akin ni Yoel lahat tungkol sa inyo ni Hayes. Ito ay lahat kasalanan ni Jerry na asikasuhin na namin siya para sa iyo. Si Hayes ay nangako na huwag na siyang makipag-ugnayan sa kanya. Patawarin mo na si Hayes, okay? Oo, Cedric. Pinili ng nanay ko si Jerry at ang kanyang may sakit at matandang ina at hinati sa ospital. Nangako siya na hindi na siya mang-aapi sa aking kapatid. Ano ang sinasabi mo? Cedric, bilang mga lalaki, kailangan nating maging mas mapagpatawad. Bawat mag-asawa ay may hindi pagkakasundo. Ngunit lagi silang magkakabati pagkatapos. Patawarin mo na si Hazel. Oo, tama yan. Oo, Cedric. Inamin na ni Hayes. Wala sila ni Jerry. Hindi sila naging magkasama. Ngayong ipinagtanggol na kita, maging mas malaki ang iyong pagkatao at tumigil ka na sa pagkagalit. At pakasalan mo ulit si Hayes. Hindi ako galit. Si Cedric talaga ang pinakamahusay. Pero ako, hindi ko na siya pakakasalan. Oh, Cedric, lalaki ka. Ang isang lalaki ay dapat maging mas mapagtiis. Wala sa kanilang dalawa. Bakit ikaw ay nag-iingay pa rin tungkol doon? Wala sa kanila? Sigurado ka ba? Kung gayon, kaninong sanggol ang nasa tiyan ni Hayes? Kung gayon, kaninong sanggol ang nasa tiyan ni Hayes? Cedric, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ba tayo nagkasundo na huwag ipaalam sa iba ang tungkol dito? Sa tingin ko, ang iyong ina ay may karapatang malaman. Mrs. Snow, alam mo ba ito? Ang iyong anak na babae pumayag na sa diborsyo upang manganak sa sanggol ni Jerry. Tigilan mo ang pagpipilit sa akin na pakasalan siya muli. Sa tingin ko dapat kumbinsihin siya na ipalaglag ang sanggol. Kung hindi, sa tingin ko hindi kakayanin ng kanyang katawan ang paghawak nito sa bandang huli. Magsalita ka. Totoo ba ang sinasabi niya? Nanay, hayaan mong magpaliwanag ako. Baliw ka na yata. Nagbuntis ka sa kalagayan ng iyong puso? Bakit hindi na lang kitilin ang iyong buhay? Wala ba akong karapatan na maging isang ina? Kahit na, hindi ka dapat kumuha ng basta-bastang lalaki para sa sanggol. Iniwan mo ang isang mayamang lalaki tulad ni Cedric at pinilit mo ang mahirap na lalaking iyon. Hindi kita hahayaang magsalita ng ganyan tungkol kay Jerry. Hindi lang siya pinapahalagahan. Kung bibigyan ng pagkakataon, baka mahigitan pa niya si Cedric. Hindi pinapahalagahan sa 30 taong gulang? Umiyak ka hanggat gusto mo. Cedric. Oh, Cedric. Huwag kang mag-alala. Aalisin natin ang bastardong nasa tiyan niya. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Huwag mo siyang i-divorce. Bakit mo naman iisipin na gusto ko pa ang isang babae na nagkaroon ng anak ng ibang lalaki? Bakit mo naman naisip? Gusto mo pa rin ang isang babae na nagkaanak na sa ibang lalaki? Si, kahit gusto mo ng diborsyo, hindi mo siya pwedeng iwanan na walang-wala. Kayo ay kasal ng maraming taon. Iyon dapat ay may katuturan. Ayon sa batas, hindi mo siya pwedeng paalisin nang walang-wala kahit na niloko ka niya. Kailangan mong bigyan siya ng bahagi ng iyong mga ari-arian. Tama iyan. Ang kapatid ko ay nagkamali lang na gagawin ng ibang babae. Noon, nagmamakaawa ka sa kanya na pakasalan ka. Bukod sa pandaraya, hindi siya gumawa ng iba pa na makasakit sa iyo. Hindi tama na sinamantala mo siya at iniwan mo siyang walang-wala. Tama si Yoel.
Cedric, maaaring pakasalan mo si Hayes o ibigay mo sa kanya ang kalahati ng iyong ari-arian. Paano kung tumanggi ako sa dalawa? Pinirma ni Hazel ang kasunduan sa diborsyo, ang kanyang mga karapatan sa ating mga ari-arian ng mag-asawa. Hindi ba sa tingin mo'y katawa-tawa na humihingi ka ng pera sa akin ngayon? Pinirmahan mo ang kasunduang iyon? Bastos ka! Bakit hindi mo pinag-usapan ang diborsyo sa iyong pamilya? Si Yoel ay nawala ang lahat ng ating ipon sa pangangalakal ng stocks. Lahat tayo'y mapupunta sa lansangan kung hindi ka magdadala ng pera. Alam mo ba iyon? Kasalanan ni Yoel na mapupunta kayo sa lansangan. Paano naging problema ko iyon? Gusto mo ng pera. Kunin mo sa kanya. Sinasagot mo si nanay? Papatayin kita. Tigil. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kasalanan mo ito. Saka? Hindi ako ang humingi ng diborsyo. Si Hazel mismo ang nagbanggit niyon. Gusto niya iparehistro ang kapanganakan ng sanggol at iginiit na ang sanggol ay dapat maging isang jagger. Iyon na. Wala kang kwentang babae. Yoel, alisin mo ang bastardo sa kanyang tiyan. Oo, nanay. Nanay, nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na ako. Nawawala. Nawawala. Ang aking sanggol. Walang kwentang bata. Tigilan mo na ang pagpapanggap na kawawa. Yoel, huwag kang tumigil. Ituloy mo. Sige. Patuloy lang. At tanggalin na yung hayop na yan. Tigil. Cedric, tingnan mo. Pinapili ko si Yoel na manindigan para sa iyo. Kahit na ginawan ka ng masama ni Hazel, hindi mo masasabi na wala kang kasalanan. Maliban sa bagay na ito. Bata ka pa, wala kang ideya kung gaano kahalaga ang asawa mo sa kasal. Ang diborsyo ay usapin sa pagitan ng dalawang pamilya. Bakit hindi? Hayaan mo akong kausapin ang iyong mga magulang. Hindi na kailangang isama ang aking mga magulang. Makipag-usap ka na lang sa abogado ko. Pero payo ko lang, itigil mo na ang pag-aaksaya ng iyong enerhiya. Kung magagawa mo na makakuha kahit isang sentimo mula sa akin, papalitan ko ang pangalan ko ng tuluyan. Cedric, huwag kang masyadong malupit. Sinabi mo sa akin na ito ay isang minsan sa buhay na bull market, kaya inilagay ko ang pera ng lahat sa stock market. At ngayon, nagpapanggap kang walang kamalay-malay ngayong nawala na lahat sa akin. Imposible. Kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon, kami. Hindi ka namin pakakawalan. Tama iyan. Kung hindi sinabi ni Yoel na nakita mo ang potensyal sa merkado, bakit ko siya pinahiram ng pera para mag-trade ng stocks? Bilisan mo at ibalik mo ang pera ko. May-ari ka ng malaking kumpanya, pero niloloko mo ang sarili mong mga kamag-anak? Ang kapal ng mukha mo? Ibalik mo agad ang pera o hindi ko ito palalampasin. Ibalik mo ang pera. Ibalik mo na ngayon. Ito ba ang tanggapan ng pamamahala? May mga taong gumagawa ng gulo dito. Bilisan mo at pumunta ka rito. Ano ito? Ano ang ginagawa mo? Ano bang nangyayari? Ano ang ginagawa mo? Alisin sila. Cedric, hintayin mo lang. Ito ay hindi pa tapos. Jerry, mahal, Kumusta ka? ayos naman ang sanggol sa ngayon. Pero sinabi ng doktor maaaring aabot ng 75 milyong piso kung magdesisyon tayo na panatilihin ang sanggol. Ano? Mga 40 milyong piso sa nanay ko, pero pera iyon para sa operasyon niya. Bukod dito, hindi naman sapat iyon, di ba? Jerry, huwag kang mag-alala. Hindi ko gagamitin ang pera ng nanay mo. Naisip ko na ng paraan. Hindi lang ako makapaghiganti kay Cedric, kundi makakakuha rin ako ng pera para sa sanggol.
Lahat, halika at tingnan ninyo. Cedric. Si Cedric ay isang hayop. May sakit ako sa puso, pero pinilit pa rin niya akong magkaanak. Ngayong buntis na buntis ako, ayaw na niya ang sanggol dahil sa tingin niya hindi malusog ang sanggol. Niloko rin niya ako para umalis na wala man lang. Talagang wala na akong pag-asa ngayon. Sana matulungan ako ng lahat. Mangyaring tulungan ninyo ako. Hindi ba ito ang asawa ni Cedric? Hiwalay na ba sila? Hindi na siya si Mrs. Porter. Hindi mo ba alam? Lahat ng may kaugnayan sa pamilya Snow ay sinibak kamakailan. Paano naman si Mr. Porter makapaghiwalay sa kanya sa kanyang kalagayan? Maaaring, may ibang babae si Mr. Porter. Sa tingin ko, hindi iyon. Hindi ko inaasahan itong walang hiya na mamulat siya. Ang tangi kong pag-asa makakuha ako ng sustento para sa anak para sa aking sanggol. Sa tulong ng lahat dito at sa internet, ako ay magsisilang ng aking anak ng ligtas. Mr. Porter, masamang balita. Si Miss Snow ay nagla-livestream tungkol sa'yo. Nagte-trending na ngayon. Miss Snow pinalaki ng sobra ang lahat. Lahat ay nag-iisip na iniwan mo na siya. Ang mga collaborator natin ay nagpe-pressure sa atin. Sa tingin mo, dapat nating tawagan ang pulis? Hindi na kailangan. Hayaan mo na lang. Pero, paano naman ang mga collaborator natin? Bigyan mo ako ng isang buwan. Sabihin mo sa kanila na bigyan ako ng isang buwan at ibibigay ko sa kanila ng isang kasiyasyang sagot. Kung may sino man ay magtatanong pa tungkol dito, itigil na lang ang pakikipagtulungan. Oh, Hazel, susundin ko kung gusto mong ipagpatuloy ang larong ito. Cedric, sa tingin mo pa ba tama ang ginawa mo? Tingnan mo kung ilang tao ang pumupuna sa iyo online ngayon. Paano ito? Paano kung ibigay mo sa akin ang pera at buburahin ko ang video? Managinip ka. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo kahit isang sentimo. Cedric, alam mo ba kung gaano ako kasikat ngayon? Mga kumpanya ay nag-alok sa akin na ibenta ang kanilang mga produkto. Sa palagay ko hindi ko na kailangang paalalahanan ka kung gaano kumikita iyon. Ginagawa ko lang ito dahil sa ating. Nagpapasalamat ako sa iyo. Pero, hindi ko kailangan. Sige, Cedric. Sinasabi ko sa iyo, may daan-daang libo akong tagasunod ngayon. Susuportahan nila ako. Makakabayad sa utang namin ni Jerry. Kaming tatlo ay malapit ng mamuhay ng masaya ng sama-sama. Ikaw naman, mag-enjoy ka sa pagiging target ng mga cyberbully. Gusto kong makita ang kumpanya mo na mabangkarote at magsara. Gusto ko ring makita ang mga magulang mo na masyadong nahihiya na magpakita sa publiko. Hazel, sa tingin mo ba talaga makakaloko ka sa lahat gamit ang iyong masasamang edit at peking scripts? Ang mga tinatawag mong tagasunod ay walang kamalay-malay pa na nandaya ka, di ba? Wala ka bang alam tungkol kung paano mo napamahalaan na makakuha ng maraming manonood? Kaya, ano naman kung nag-exaggerate ako medyo? Katotohanan na pinalayas mo ako habang buntis ako. Hindi magbabago iyan kahit anong sabihin mo. Bukod dito, ikaw ang pinaka-napahiya dito. Hindi mo ba naisip kung bakit hand akong dala ang anak ni Jerry, pero hindi sa iyo? iyon ay dahil pokpok ka. Cedric, hindi ka pa rin sumusuko. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Magbabayad ka ba sa akin? Pareho pa rin ang sagot ko. Gusto mo ng pera? Wala kang makukuha. Sige, sige. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung maging brutal ako. Tingnan mo lang. Mr. Porter, hindi ba talaga tayo magdemanda sa kanya? Hindi na kailangan. Hazel, ang kasikatan ay may dalawang talim na espada. Hindi mo ba alam iyon? Dahil gusto mo ang buong mundo na malaman ito, hahayaan kita ipagpatuloy iyan. Gusto kong panoorin kang malunod sa mga problema na ginawa mo. Snow. Uy, mahal, nagkalat kami ng chismis tungkol kay Cedric. Sa tingin mo, ibubunyag ba niya kapag nagalit siya? Ginawa na niya yun kung may lakas siya ng loob. Si Cedric ay isang taong mayabang. Ang pagkakaloko ay isang napakakahiyahiyang bagay. Walang paraan na sasabihin niya yun. Tama ka. Uy, Huwag kang mag-alala. magiging maayos ang lahat. Saka pala. Tingnan mo, ito ang kinita natin sa huling livestream natin. Ito ay 900,000. Mas maraming tao ang sumali ngayon kumpara sa dati.
At mayroon din akong signing fee na nakuha mula sa iba't ibang brand. Naniniwala akong hindi magtatagal bago tayo kumita ng mas malaki kaysa kay Cedric. Atensyon, lahat. Magsisimula tayo sa 3 segundo. 3, 2, 1. Simulan na ang pag-record. Gusto niya ng anak kahit alam niyang may sakit ako sa puso. Dahil akala niya hindi malusog ang bata. Wala siyang pakialam sa amin. 3, 2, 1. Narito ang link. Halika at tingnan ang formula ng sanggol na ito. Anong nangyari? Paano nangyari ito? Ano ang nangyari? Si? Ah, tama. Si Hazel ay nangaliwa kasama ang kanyang unang pag-ibig, si Jerry Jagger. Habang may asawa at ginamit ang pera ni Cedric para sa kasal, ang sanggol na dinadala niya ay kay Jerry din. Paano ito nangyari? Lahat, nahanap ko ang lalaking kinakaliwa ni Hazel. Anak siya, ng matandang babae na nasa kama. Sa palagay ko malamang bulok din siya, para magpalaki ng ganoong anak. Nanay. So, alam mo bang nakakahiya ito? Hinayaan mo ang anak mo na akitin ang asawa ng iba para sa isang apo. Ang walang hiya. Hindi ganoon. Nagsisinungaling ka. Tama, isa ka pang guro. Hindi nakapagtataka na gusto mo si Hazel. Hindi. Gawa-gawa lang ninyo lahat iyan. Hindi ganoon. Hindi ganyan. Nanay. Nanay, kasalanan ko ito. Nanay? Jerry, huwag kang umalis. Sumasakit ang tiyan ko. Tulungan mo ako. Hazel, pwede ka bang tumigil sa pagpapanggap? Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa nanay ko. Hindi ba ito sapat na masama? Ano pa ba ang gusto mo? Masaya ka lang ba kapag patay na ang nanay ko? Hindi ganyan. Hindi ko ginawa iyon. Gusto ko lang kumita ng mas maraming pera. Para mabuhay tayo. Ng mas magandang buhay. Tama na. Kung talagang gusto mong kumita, hindi mo sana ginawa ito kadiring livestream. Alam mo na maghihiganti si Cedric sa iyo dahil sa paninirang puri mo sa kanya, pero ginawa mo pa rin. Bakit? Dahil gusto mo bigyang kasiyahan ang iyong pagmamataas. Gusto mong malaman niya na mas magiging maganda ang iyong kalagayan kung wala siya. Ngunit pumunta ka at tanungin mo ang iyong sarili ngayon. Ikaw ba? Talagang mas maganda ang kalagayan kung wala siya? Kaya ko maging. Kaya ko itong gawin. Pakisamantala ako sa huling pagkakataon. Kikita ako ng pera. Antri, ipapanganak ko ang sanggol ng ligtas. Hayaan nating mabuhay ng masaya, okay? Sabihin mo sa akin, paano ka kikita ng pera? Mas magandang buhay? Cedric. Si Cedric. Siguradong galit siya na iniwan ko siya, kaya ginawa niya ito para bumalik ako sa kanya. Gusto pa rin niya ako. Hindi siya tatanggi kung hihingi ako ng pera sa kanya. Jerry, maniwala ka sa akin. Bibigyan ako ni Cedric ng pera kung hihingi ako sa kanya. Si, puntahan mo ako kapag nakuha mo na ang pera. Jerry. Mr. Porter. Mr. Porter, tama ka. Pagkapagawa namin ng pandaraya ni Hazel publiko, ang mga komento tungkol sa iyo ay biglang bumaliktad. Lahat ng tao sa internet ngayon ay nakikiramay sa iyo sa nangyari at lubos na nagsisisi tungkol sa nakaraang cyberbullying. Ang krisis na kinaharap ng aming kumpanya ay nawala na rin. Sa halip, pataas ng pataas ang ating mga stock. Cedric, ikaw. Hazel, nawawala ka ba sa iyong isip? Cedric, ano ang makukuha mo sa paggawa nito? Alam mo ba kung gaano? Kami ni Jerry nagdusa dahil sa ginawa mo. Siyempre alam ko. Gagawin ko ba ito kung hindi ko alam? Ito ang gusto kong makita. Sa ngayon, may utang ako sa daan-daang brand na pera. Ang multa pa lang ay aabot sa daan-daang milyon. Cedric, ikaw ay dapat magbigay sa amin ng pera para sa multa at bayaran ang aming mga pagkawala. Sino ang nagturo sa iyo na sabihin ito? Si Jerry, hindi ba? Ito ba ang lalaking pinakialaman mo?
Iniiwan ka niya kapag may mali habang nanonood siya mula sa gilid. Ang iyong mga luha ay hindi gagana dito. Alam na alam mo kung paano nangyari ang lahat ng ito. Alam mo rin ng lubos kung gaano mo ako pinahirapan. Walang paraan na tutulungan kita muli. Alam kong mali ako sa bagay na ito. Natanggap ko na ang parusa na nararapat sa akin. Binuli din ako online dahil sa ginawa ko. Pero paano ko kakayanin na bayaran ang mga multa? Maaari mo bang isipin kung paano tayo ay naging mag-asawa? At tulungan ako. Pangako. Hindi ako magpapakita sa harap mo muli kung tutulungan mo ako dito. Hindi ako lalabas sa harap mo muli. Huwag mo na isipin iyon. Talaga bang akala mo tanga ako? Binigyan na kita ng higit pa sa sapat noong tayo ay magkasama? Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin. Ikaw, Miss Snow, umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Salaga. si Cedric. Panalo ka. Jerry, pasensya na. Hindi ko nakuha ang pera. Pero pangako, gagawin ko. Tama na. Hazel, patay na ang nanay ko. Ano? Dahil lahat ito sa'yo, bakit kailangan mo akong guluhin? Bakit gusto mong magkaanak sa akin? Kung hindi dahil sa'yo. Ang nanay ko nasa operasyon na sana. Jerry, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi yan ang iniisip ko. Tumahimik ka. Bruha ka, ano pa bang masasabi mo? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Si Cedric ay napakabuting lalaki. Napakayaman niya. Bakit hindi ka nalang sumama sa kanya? Bakit kailangan mo akong puntahan? Jerry, Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa'yo. Hazel, makinig kang mabuti. Hindi kita minahal. Galit ako sa'yo. Kinasusuklaman kita. Jerry, tulong. Tulungan mo ako. Huwag kang umalis. Nakikiusap ako sa'yo. Naging ganito lang ako para sa'yo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Paano kita matutulungan? Hahabulin ako ng mga pinagkakautangan ko. Kahit wala akong kahit isang sentimo ngayon. Paano pa ba kita matutulungan? Jerry, pakiusap. Makinig ka sa akin. Karapat dapat ka sa lahat ng mayroon ka ngayon. Yeah. Hindi. Hindi. Mahal, dumating ka. Alam kong hindi mo ako iiwan. Tingnan mo. Hiwalay na tayo. Sed, alam kong galit ka pa rin sa akin. Tutulungan mo ako, di ba? May sakit talaga ako ngayon dahil sa bata sa loob ko. Sed, babayaran mo ang pagpapagamot ko, di ba? Mahal mo pa ako, di ba? Pangako ko sa'yo. Hindi na ako makikipag-flirt kanino man kahit kailan kapag gumaling na ako. Magmamahal lang ako sa'yo ng buong puso. Sayang. Hindi na kita mahal. Pumunta ako ngayon para lang makita ang lagay mo. Hindi kita pinaniniwalaan. Hindi ako naniniwala. Hindi mo ako mahal. Bakit ka pumayag na magpa-IVF kami ni Jerry? Kung hindi mo ako mahal, bakit mo ako binigyan ng profesional na medical team para protektahan ako at ang... Naiintindihan ko na ngayon.
Sadyang ginawa mo yun. Sadyang inupahan mo ang medical team. Sadyang ginawa mo yun. Ikaw, gusto mo? Gusto mo akong patayin.